Okay, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay nandito muli sa ating FB Live, ang ating daily live devotion dito sa Touching Lives Christian Church. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nandito pa rin sa aklat ng Isaiah chapter 24. Sa huling bahagi tayo ngayon ng chapter 24 ng Isaiah. Sa nakalipas na 2 araw, noong Friday and Saturday, ay si Pastor Claude ang humalili sa akin sa pagdidiscuss ng ating aralin. Mayroon lang akong inasikaso na mahalagang bagay doon sa Bataan. Ayan. So, tayo po ngayon ay magpapatuloy at kagaya ng ating ginagawa sa mga nakalipas na panahon, tayo ay mag-aaral. Ating malalim na pag-aaralan at isa-isahin natin ang mga detalye ng mga talata na ating tatalakayin sa gabing ito. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Samahan po ninyo ako. Ang maraming Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, sa patuloy na ibinibigay mong panahon at pagkakataon upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Maunawaan namin ang nilalaman ng iyong mga salita dito sa aklat na iyo, sa Biblia, Panginoon. Pagpatabayan po kami kabayan sa gabi pong ito, lalo na po ang mga mag-join sa aming live devotion. Ikaw po ang patuloy na mag-ugnay sa amin upang maunawaan nila ang mga tatalakayin. At ako naman po ay bigyan mo ng karunungan sa pagtalakay na ito, Panginoon. Pinapaubaya ko sa tinatagubilin ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat at kagaya ng nabanggit ko kanina, tayo po itatalakay sa huling talata ng chapter 24 ng Book of Isaiah. Ito po ang verses 21 to 23. Atin munang bigyan ng counting recap ang ating mga napag-aralan noong nakalipas na mga aral sa pangunguna ni Pastor Claude. Doon sa verse 16, ito'y tumalakay sa kabigatan ng puso na nararamdaman ni Propeta Isaiah. Meron siyang pagkakaiba sa pangitain at aktwal na nangyayari. Habang nasa pangitain niya, unang propeta ang pag-aawitan at pagpupuri sa Diyos, nagaganap naman sa aktwal na sitwasyon o sa realidad ang lahat ng uri ng kasamaan ng mga tao at pagwawalang bahala sa kautusan ng Diyos. Itong sitwasyon na ito ay nagbigay ng kabigatan at kalungkutan kay Isaiah. Malamang na sa kanyang kaisipan paano mangyayari ang mga bagay na to, samantalang etong mga tao ito ay hindi nila inuunawa, hindi nila iniintindi ang mga kautusan ng Diyos. Pero ayan nga, at posible sa pagkakataon na yun ay hindi pa naunawaan ni Propeta Isaiah kung paanong gagawin ng Diyos ang mga laman ng kaniyang pangitain. Doon naman sa talatang 17, tumukoy naman ito sa kahihinatnan ng mga makasalanang tao. Sa pagdating ng panahon ng kaparusahan para sa kanila, hindi sila makakatakas. Ang lahat ng mga kilos at gawa na iniisip nilang sila'y makakaiwas sa kapahamakan, ay lalong magdadala sa kanila sa pagkabihag at pagbagsak sa lalong matinding kahirapan at pagkawasak. Okay, batiin muna natin ang mga ating tagapakinig. Si Tin. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Si Pastor Irene, si Pastor Claude, na andito na rin. Magandang gabi po. Si Jason, hello. Kumusta po kayo dyan? At syempre, ang ating kaibigan, si Pastor Nanding Bonaobra, ay nakita ko na rin. Ayan. Magandang gabi po, Pastor. Salamat muli sa inyong pagsama sa ating talakayan. Okay, so si Tatay Rene Magsanop ng POMCC ay naandito na rin. Maraming salamat po. Okay, tuloy ko po yung aking dinidiscuss. Nire-recap natin ng konti yung natalakay ni Pastor Claude ng nakalipas na 2 araw. Sa verse 18, nagpakita ito ng mga mangyayaring pag-uga ng pundasyon ng daigdig na tumutukoy sa gagawing pag-aalog ng Diyos sa mundo upang parusahan ang mga makasalanan at matira o itira ang mga taong magbibigay ng papuri sa Kanya. Sa verse 19 naman, tinalakay ang pagkabiyak ng mundo o yung tinatawag nating paglindol ng malakas. Alam niyo, di ba, pamilyar tayong lahat sa sinasabing the big one, sa pinakamalakas daw na earthquake na nangyayari sa Pilipinas.
Hindi po ito verified, pero nagkakaroon po ako ng kaisipan na posibleng itong the big one na nangyayari. Hindi kaya ito yung lindol doon sa panahon ng tribulation. Haka-haka ko lang po ito, pero baka kayo po ay bigyan niyo po ako ng iba pang baka meron kayong kaalaman sa bagay po na ito. Ayan. Naalala ko dito sa verse 19, yung paglindol. Kahapon ay may nabanggit si Pastor Claude na yung patotoo ng isang tao na nakaranas mismo ng lindol. Actually, yung po ay personal kong patotoo. Noong 1990, ako po ay nagtatrabaho sa Makati, somewhere in Ayala. At doon na nangyari yung malakas na lindol na ang epicenter ay sa Baguio City. May nabanggit kasi doon si Pastor Claude. Actually, binasa niya yung aking yung manuscript. Nabanggit niya yung Holiday Inn. Gusto ko lang pong itama, hindi po Holiday Inn yung bumagsak, kundi Hyatt Hotel. Ayan po. At yung pagkakataon na yon, ako po ay nasa 7th floor ng Insular Light Building at nakikita namin yung paanong umuuga na parang sumasayaw yung mga building doon sa Ayala Avenue. At maraming nasira na mga infrastruktura noong mga kapanahunan na iyan. Naging halimbawa kasi dito ilustrasyon dahil nandun sa verse 19, tinalakay iyong paglindol. Yan. Sa verse 20 naman, ang kalalagayan ng mundo na nagdadala ng kasalanan ng tao. Tinalakay dito yung tila ito, yung pagkilos ng mundo o tila baga isang taong lasing na pasuray-suray at nagpapakita ito ng hirap na nararanasan ng mundo dahil lang sa kabigatan ng kanyang daladalang kasalanan, pagsuway ng tao sa Diyos. At sa verse 21, tinukoy ang pagpaparusa ng Diyos sa mga tao sa himpapawid at ang maging mga hari sa daigdig. So ayan po, ngayon sa gabi pong ito tatalakayin natin ang verse 22 and 23. Yan. Sa talatang ito, yung verse 21, ayan, darating araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Sa salin ng King James, and it shall come to pass in that day that the Lord shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth. Ayan. So, tumutukoy po nga ito sa pagpaparusa ng Diyos sa mga tao sa himpapawid at sa mga hari o mga makapangyarihan sa daigdig. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng gagawin ni Yahweh na pagpaparusa sa hukbo ng isang takdang araw at parurusahan ng Panginoon ang mga makalangit na kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi ito yung sinabing makalangit, hindi ito tumutukoy doon sa langit per se. Ay, alam nating lahat na may iba't ibang layers ang langit. So ito yung tumutukoy ito doon sa mga kaharian sa himpapawid o yung mga makapangyarihan sa himpapawid. Okay, magandang gabi muna kay Pastor James Olobalang at si Nanay Aurelia Bacares from Mindoro. Yan. Magandang gabi po, Nay. Magandang gabi po, Pastor James. Ilinalarawan dito ang isang takda o siguradong panahon ng pagdating ng kaparusahan para sa mga makapangyarihang pinuno at otoridad ng lupa, kabilang ang mga espiritual na kapangyarihan para sa kanilang kasamaan at paghihimagsik laban sa Kanya o sa Diyos. Ito ay nagbibigay kahulugan bilang isang sanggunian sa isang hinaharap na araw ng sukdulang banal na paghatol at paglilinis. Muli ay naglalarawan ito sa paghatol at pagkawasak na darating sa lupa sa mga huling araw. Ang pinagtutuunan ng pansin sa talatang ito ay ang kaparusahan na ipapataw ng Panginoon sa mga pinuno at makapangyarihang mga tao sa lupa. Binibigyang diin ng talatang ito ang ideyan ang paghatol na darating ay magiging pangkalahatan at walang sinuman, anuman ang kanilang katayuan o kapangyarihan ang makakaiwas dito. Lahat, no? Gaya ng binabanggit doon sa talatang 2 ng chapter 24, pinagkumpara doon yung hari, yung alipin, yung pari at yung mga tao at lahat ng uri ng tao. Walang ititira, lahat ay maaapektuhan ng gagawing kaparusahan na ito ng Diyos. Siyempre, maliban sa mga mananampalataya na ayon doon sa ating pinapaniwalaan na premillennial rapture ay iaakit na ito sa kalangitan para hindi na makasama sa
pagpaparusa na mangyayari doon sa panahon nga ng Great Tribulation. Ang talatang ito ay isang paglalarawan ng paghuhukom na sasapit sa lupa at sa mga naninirahan dito sa mga huling araw. Ang kabanata ay nagsisimula sa pamamagitan ng paglalarawan kung paanong ang lupa ay gagawing tiwangwang o walang laman at kung paanong ang mga tao dito ay parurusahan dahil sa kanilang mga kasalanan. Nagpatuloy ito sa paglalarawan kung paano ganap na mawawalan ng laman at masisira ang lupa at kung paano madudurog ang mga lumabag sa mga batas sa ang mga naninirahan dito. Ipinapahiwatig nito na kahit ang mga itinuturing na makapangyarihan at maimpluwensya sa mundo ay hindi makakatakas sa darating na paghatol. Lahat ay makakaranas ng kaparusahan at paghatol ng Diyos. Ang talata rin ito ay makikita bilang isang pahayag ng soberanya at kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng mga pinuno at otoridad sa lupa. Ipinahihiwatig nito ang ideya na gaano man kataas o kapangyarihan ang isang tao, sa huli ay napapailalim sila sa paghatol at otoridad ng Diyos. Wala silang magagawa. Kagaya nga ng naging halimbawa dun sa mga naunang kabanata, even yung malalaking bansa na mayaman, like yung Tiro, yung Sidon, yung Egypt, yung Babylonia, mga mayayamang bansa. Pero nung ipataw ng Diyos ang parusa sa kanila, wala silang nagawa. Talagang sila ay dinurog, sila ay pinuksa ng Panginoon. At pagdating ng panahon, ang lahat ng yan nga ay mangyayari sa ating kapanahunan. Okay? Sa pagtatapos ng talatang ito, ito ay nagsisilbing babala sa mga may kapangyarihan otoridad na iba na nagpapaalala sa kanila na sila rin ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Particularly sa ating kapanahunan, maraming mga otoridad na nagsasamantala sa kanilang posisyon, gumagawa ng mga mali para magkaroon lamang ng kapangyarihan. So kung ang mga tao ito ay aabuti noong Great Tribulation, ay makaranasan nila ang matinding kaparusahan. Hindi naman posible kasi hindi lahat ng tao ay abuti ng Great Tribulation kasi pwedeng mamatay na muna yung ibang tao, physical death, bago dumating ang tribulation. Pero yun nga, kung sila ay aabutin ng panahong ito ng kapighatian, ay siguradong mararanasan ang napakatinding kahirapan at pagpaparusa na ito. Muli, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng soberanya at kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng mga pinuno at otoridad sa lupa at nagsisilbing tawag sa pagsisisi at katuwiran sa harap ng nalalapit na paghuhukom. Ang lahat ng ito ay binanggit din sa mga naunang talata. So, ang ating kinatalakay sa kabanatang 24 na ito, paulit-ulit ito, laging binibigyan diin ng propeta Isaiah na mangyayari ang kapahamakan sa mundo, mangyayari ang pagpaparusa ng Diyos. Kaya siya ay nananawagan na magsisi ang mga tao. Siyempre, alam nating lahat, ang literal context nitong chapter 24 ay doon sa kapanahunan ng Juda sa Jerusalem. Sabagay ito ay imahe o larawan ng kaparehong mangyayari dito sa ating mundo. Yung tinatawag nga nating Great Tribulation. Yan. Okay, so tayo po ay magtuloy sa talatang 22. Tulad ng mga bilanggo, ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon. Ikukulong sila sa piitang bakal at paparusahan pagkaraan ng maraming araw. Saksalin sa King James, and they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited. Okay, ang talatang ito ay tumutukoy sa gagawing pagpaparusa ng Diyos sa mga tao na sumasalungat sa Kanya. Gaya din ang binabanggit sa talatang 21. Ito ay nagpapahiwatig ng panahon ng huling paghatol ng Diyos. Lahat ng makapangyarihang makalupang pinuno at makalangit na nilalang na sumasalungat sa Kanya ay titipunin ng sama-sama tulad ng mga bilanggo at itatapon doon sa hukay, ikukulong at parurusahan pagkatapos ng isang yugto ng paghihintay.
na binibigyan din ang ganap na otoridad ng Diyos na panagutin ang lahat sa kanilang mga aksyon. Sa panahong ito, walang sino man muli ang makakatakas sa kaniyang paghatol, anuman ang kanilang katayuan o kapangyarihan. Doon sa mga diniskas ni Pastor Claude noong nakalipas na mga araw, tinalakay din yung walang sino man ang makakatakas sa paghatol at kaparusahan na gagawin ng Panginoong Diyos. Inilalarawan ng talatang 22 ang isang takdang panahon kung saan ang mga masasama ay titipunin at ikukulong at dadalawin lamang at hahatulan ng Diyos pagkatapos ng maraming araw. Ang imaheng ito ay isang makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang pinakahuling paghatol na haharapin ng bawat tao. Magandang gabi kay Sister Ana at syempre kay Ate Malin Borromeo Barlos. Ayan, nasa US po ito. Ayan. Inilalarawan muli ng talatang ito nga ang isang takdang panahon na titipunin ang mga makasalanang tao, yung mga kumukontra lumalaban sa Diyos. At ang imaheng ito ay isang makapangyarihang paalala sa mga kahihinatnan ng kasalanan at ang pinakahuling paghatol na haharapin ng bawat tao. Ang imahe sa talatang ito ay kinuha mula sa malalim napiitan sa ilalim ng lupa ng mga bilangguan, kaugnay kung saan ihinulog din si Propeta Jeremias sa Jeremiah chapter 38 verse 6. Ito ang simbolo ng kalaliman ng Hades, kung saan ang mga rebelding makapangyarihan ng lupa at langit o himpapawid ay naghihintay sa huling paghuhukom. Sa kulungang ito, ikukulong ang mga nagrebelde sa Diyos dito sa lupa at mananatili sila doon sa loob ng 1,000 taon. Yan. Sa ibang salin, ginamit yung salitang maraming araw. Ang mga ibang talata sa Biblia na tumutukoy sa mga pahayag na ito ay makikita natin sa Pahayag chapter 20 verses 1 to 3. Ang binabanggit dito, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa, hanggat hindi natapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito'y palalayain siya sa loob ng makaikling panahon. Magandang gabi kay Melanie Flores, Granada. Okay. Sa Judas chapter 6, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Magandang gabi, Fatima. Buti at napadalaw ka sa ating live discussion. Namimiss ka na sa church. At syempre, sa 2 Pedro chapter 2 verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Ito yung bottomless pit na tinatawag natin. At ang pangyayaring ito ay kasabay kung kailan itatatag ng Panginoong Hesus yung 1,000 taon ng pagkahari niya dito sa lupa o yung tinatawag nating Millennial Kingdom. Magandang gabi at welcome uli kay Sister Jane Edhan from Mabini, Batangas. Ang larawan ng mga bilanggo na tinitipon sa isang hukay at ikinulong sa isang bilangguan ay isang malinaw na paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang paghatol na darating sa mga tumatanggi sa mga daan ng Diyos. Ipinapakita nito ang katotohanan ng darating na paghatol ng Diyos sa mga taong sumusuway sa Kanya. Ang hukay
at ang bilangguan ay kumakatawan sa mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway. Habang ang ideya ng pagdalaw pagkatapos ng maraming araw o yung binabanggit natin 1,000 taon ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagtubos at pagpapanumbalik. Ang mga imahe ay sinadya upang ihatid ang kabigatan ng paghuhukom na darating sa lupa. Ang tinutukoy na pagdalaw sa talatang ito ay ang muling pagpapalaya sa mga ikinulong matapos ang 1,000 taon. Yan, itong binanggit ni Warren Wiersbe sa kanyang B commentary yung mga bagay na ito. Ipinaliwanag niya na yung binabanggit nitong maraming araw na pagkakulong at muling pagpapanumbalik o pagbisita sa kanila ng Diyos ay papalayain sila sila ay muling mabubuhay sa mundo. Sa buod ng talatang ito ay muli nagpapahayag ng isang makapangyarihan at nakakapukaw na talata na nagsasalita sa mga tema ng paghatol, pag-asa at pagtubos. Ito'y nagpapaalala sa atin ng mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway. Gaya ng karamihan sa aklat ng Isaias, ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng soberanya ng Diyos, yung otoridad niya at ang kapangyarihan, at ang pinakahuling katuparan ng kaniyang mga pangako sa kaniyang bayan. Ito ay isang mensahe na patuloy na may kaugnayan at para sa mananampalataya. Sa ngayon, ano ang direktang kaugnayan nito sa mga mananampalataya ngayon? So habang nandito pa tayo sa lupa, gamitin natin ang pagkakataon upang magbahagi ng Ebanghelyo at ng kaligtasan sa mga taong alam natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam natin na marami pang mga tao na hindi nananampalataya, wala pang totoong paglapit at pananampalataya sa Panginoon. So ang role nating mga mananampalataya na ay ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. At kung meron naman mga hindi pa dito, kung merong naka-join dito sa video na ito, sa talakayan na ito na hindi pa nakakasigurado ng kaligtasan o ito na yung pagkakataon para kayo'y manampalataya sa Panginoong Hesus. Ipagkatiwala ninyo sa Panginoong Hesus ang inyong buhay. Upang sa pagdating ng panahon na kung tayo kunin na niya dito sa lupa o dumating man ang paghihirap na ito, ay tayo ay makakasama ng Diyos doon sa kalangitan. Yan. Ang isa sa purpose ng church ay ibahagi ang Ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa talatang 23. Ang sabi dito, mawawala ang liwanag ng araw at buwan at maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Do'y mahahayag ang kaniyang kaluwalhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan. Salin sa King James, then the moon shall be confounded and the sun ashamed when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion and in Jerusalem and before his ancient gloriously. Isinasaad naman sa talatang ito ang pagkahari ng Diyos sa mundo sa loob ng 1,000 taon, kasabay noong pagkakakulong ng mga kampo ng Diablo doon sa bottomless pit. Itong 1,000 taon na ito ng paghahari ay tinatawag ng Millennial Kingdom. Ang kahariang ito ay itatayo ng Panginoon matapos na maikulong ang mga kampo ng kasamaan sa ilalim ng lupa. Sa panahong ito, ang Panginoong Diyos ay maghahari sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, at maging ang mga celestial na bagay tulad ng buwan at araw ay malilito at mapapahiya dahil ibababa ang kanilang kapangyarihan. Sa mga panahon na ito, sila na namamayagpag ang ating tinitingalang kapangyarihan ng mga ito at kagalingan. Subalit pagdating ng Panginoong Hesus, itong liwanag ng araw ng bituin ay mababaliwala. Higit na mas maliwanag ang hinang na ibibigay o magmumula sa Panginoong Hesus. Yan nga, ang ibig sabihin, ang kanilang liwanag ay mababawasan o malalaliman na nagpapahiwatig ng napakalaking kaluwalhatian at kapangyarihan ng paghahari ng Diyos. Lahat ng anumang maganda, makinang, kaakit-akit at kinawiwilihan ng tao sa mundo, mababaliwalang lahat sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pag-establish ng kaniyang
kaharian dito sa lupa. Ang lahat ng kapangyarihang ito ay lalampasan ng kaniyang kamahalan, ng kaniyang kapangyarihan. Ang lahat ng liwanag na nandito sa mundo ay matatabunan ng liwanag na dala ng Panginoong Hesus. Mapapahiya ang lahat ng kaluwalhatian at kaliwanagan na nandito sa mundo sa pagdating nga ng Panginoong Hesus. Ilinalarawan nito ang panahon ng sukdulang banal na paghatol at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos na may walang katulad na kaluwalhatian. Okay, nandito si Ate Josie Perillo de Luna. Magandang gabi, Ate Jo. Mababasa ang parehong propesiya sa Pahayag chapter 20 verses 4 to 6. Ang Isaiah verse 23, itong talatang ating tinatalakay, ay tumatayo bilang isang tanglaw ng pag-asa na nagpapahayag ng sukdulang tagumpay at paghahari ng Panginoon ng mga hukbo sa Zion at Jerusalem. Ang talatang ito ay nakapaloob sa isang makapangyarihang mensahe ng pagpapanumbalik, pagtubos at ang sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa mga puwersa ng kadiliman. Magandang gabi kay Nanay Nina Cuevas sa Los Baños, Laguna. Ang mga imahe sa talatang ito ay parehong kapansin-pansin at nagdadala ng matindi at malalim na mensahe. Ang pagbanggit ng buwan na nalilito at ang araw na nahihiya ay tumutukoy sa pangkalahatang kaguluhan at pagbabagong magaganap kapag ang Panginoon ng mga hukbo ay nagtatag ng kaniyang pagkahari. Ang imaheng ito ay naghahatid ng ideya na kahit na ang pinakamatatag at makapangyarihang elemento ng paglikha ay mamumutla o manghihina kung ihahambing sa kaluwalhatian at kamahalan ng Panginoon. Yung majesty na tinatawag, yung kapangyarihan, yung imahe ng Diyos, yung kanyang itsura, yung kapangyarihan na daladala niya. Everything about Him will outshine everything that is already existing in this world. Mababaliwala ang lahat. Ang araw at ang buwan na naging mga simbolo ng otoridad at kapangyarihan sa buong kasaysayan ay magpapakumbaba at magpapalampas ng presensya ng Panginoon, ang mga hukbo sa bundok ng Zion at Jerusalem. Tanging ang makikita at makikilala sa kapanahunan na yun ay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Muli ay nagpapakita ang mga imaheng ito na lahat ng nandito sa mundo at sa kalawakan ay hindi maaaring itulad o ikumpara man lang sa kaluwalhatian na dala ng Panginoong Diyos. Mapapahiya ang lahat ng nagmamataas o sumisikat sa mundo sa kaniyang harapan. Ang pagbanggit sa bundok Zion at Jerusalem ay may malalim na kahalagahan sa konteksto ng Biblia. Ang mga lokasyong ito ay sentro ng pagsamba at pagkakakilanlan ng mga tao sa Israel. At madalas itong nauugnay sa presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Ang katotohanan na ang Panginoon ng mga hukbo ay mag-ahari sa mga sagradong lugar na ito ay nagpapahiwatig ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kaniyang mga tao at ang pagtatatag ng kaniyang walang hanggang kaharian sa lupa. Ipinapaalala nito ang mga tema ng pagpapanumbalik, pagpapanibago at katuparan ng tipan ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Magandang gabi kay Joey Padua, klase ko to nung college. Welcome at salamat na padaan ka sa ating live discussion. Ang pariralang dooy mahahayag ang kaniyang kaluwalhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan o mga elders sa King James Version ay higit na nagpapatibay sa ideya ng soberanya at kamahalan ng Panginoon. Ang salitang pinuno ng bayan sa kontekstong ito ay tumutukoy sa mga iginagalang ng mga tao sa nakaraan tulad ng mga patriarka at propeta ng Israel. Minumungkahi ng imahe dito na ang pagkahari ng Panginoon ay magiging mapagkukunan ng malaking karangalan at kaluwalhatian para sa mga taong tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya sa buong kasaysayan. Kahit sa kasalukuyang panahon, yung lahat ng ating kayang gawin, yung kakayahan, karunungan na mayroon tayo, lahat ito'y nagmumula sa Panginoong Diyos. Hindi natin ito magagawa, hindi tayo makakagawa o makakakilos ng ano paman
yung lahat ng kakayahan na mayroon tayo at kagalingan ay nagmula sa Panginoong Hesus. Kahit itong pamaraan na ito ng pagtalakay, yung mga binabanggit natin dito, sa ating discussion, lahat ito ay nagmula sa Panginoon. Nagpapakita ito na ang source ng lahat ng bagay dito sa mundo ay ang Panginoong Hesus lamang. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagpapatuloy at koneksyon sa nakaraan. Dahil ang katuparan ng plano ng Diyos ay magdadala ng karangalan at kaluwalhatian sa mga nauna na. Magandang gabi kay Pastor Angkahan from Cainta, Rizal. Magandang gabi po, Pastor. Salamat sa inyong pagsama sa ating talakayan. Napadaan po kayo. Ang talatang ito ay tumutukoy muli sa sukdulang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang pagpapanumbalik ng kaharian ng Diyos sa lupa at ang katuparan ng kanyang mga pangako sa kanyang mga tao. Magandang gabi kay Sister Josie Cabanillas from Yasim, Antipolo. Naghahatid din ito ng mensahe ng pag-asa at katiyakan sa mga maaaring dumaranas ng mahihirap na panahon o kahirapan sa kapanahonan ito na tinitiyak sa kanila na ang pinakahuling plano ng Diyos para sa pagtubos at pagpapanumbalik ay magaganap. So maraming nahihirapan sa kasakalukuyang mundo sa sitwasyon natin ngayon, pero lalo na yung mga pastor na naglilingkod sa Panginoon, nakakaranas ng kahirapan. Pero itong talata na ito na binabanggit ay nagpapakita na pagkatapos ng kahirapan na ito, ng lahat ng kabigatan na nararanasan natin sa mundo, na andoon ang biyaya at pagkalinga ng Diyos. Doon magaganap ang mga bagay na inaasam natin na hindi natin naranasan dito sa mundo. Ang imahe ng mapagpakumbabang araw at buwan, ang mataas na bundok ng Sion at Jerusalem, at ang naluwalhating mga sinaunang tao ay lahat ay nakakatulong sa isang malalim at sari-saring mensahe ng pananampalataya at tagumpay. Sa pagwawakas ng talatang ito, ipinapahayag ang makapangyarihan at nakakapukaw na talata na nagsasalita sa sukdulang tagumpay at kaluwalhatian ng Panginoon ng mga hukbo. Ang imahe at simbolismo nito ay naghahatid ng mensahe ng pagpapanumbalik at pagpapanibago at maging ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsisilbing pinagmumulan ng pag-asa at katiyakan para sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa kanila na gaano man kahirap ang mga pangyayari, ang sukdulang tagumpay at paghahari ng Diyos ay matitiyak. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa sukdulang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan at ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian sa lupa. Ayan. So, dyan po natatapos ang talatang 23 at bago natin tuluyang tapusin ang discussion sa kabanatang 24, bigyan natin ng recap ang ating mga tinalakay. Ang kabanata pong ito ay sumakop o nagtatalakay ng mga plano ng Diyos sa huling panahon. Ang pagpaparusa sa lahat ng tao na sa Kanya ay mananatiling nagre-rebelde o hindi nananampalataya at hindi sumusunod sa Kaniyang mga kautusan. Ang mga taong ito yung makakasama doon sa tinatawag nating Great Tribulation o the Year of the Lord, no? O panahon ng Panginoon. Ito ang mga taong hindi nananampalataya sa Kanya o maaaring mga nagkunwaring mananampalataya o nag-aakala na mananampalataya. Pansinin natin dito, may tatlong bagay dito. Mga taong hindi nananampalataya, totally hindi nananampalataya, o maaaring nagkukunwaring mananampalataya o nag-aakala na mananampalataya. Sa panahon ngayon, maraming mga tao akala nila Kristiyano talaga sila dahil ito yung itinuro, binigay sa kanila o sinabi ng kanilang mga tagapanguna. Pero hindi nila naiisipang i-check ang laman ng kanilang puso. Kung ating maaalala doon sa Mateo chapter 7 verses 22 and 23, meron doong mga taong gumagawa ng paglilingkod sa Panginoon pero sa bandang huli sila ay palalayasin ng Diyos dahil hindi sila kilala. Ayan.
Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan hinggil sa tunay na pananampalataya ng mga tao. Hindi natin siya kayang lokohin dahil nababatid niya ang labas at loob ng ating pagkatao. Tinalakay din sa kabanatang ito ang magiging kaparusahan sa mundo dahil sa kasalanan ng tao. Ang mga taong hindi sumunod o walang pananampalataya sa Diyos ay makakasama sa kaparusahan. Walang makakatakas dito, maging mayaman, matalino, mga pari o naglilingkod, mga alipin, at lahat ng tao sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang lahat ay dadaan sa paghatol at pagpaparusa ng Panginoong Diyos. Subalit kabaligtaran ito sa lahat ng mga mananampalataya. Iaakyat ng Panginoong Diyos sa kalangitan ang mga mananampalataya. Ito ay magaganap sa panahon ng rapture. Magandang gabi kay Sister Gertrudes Lasap. Welcome uli sa ating talakayan. Hindi na mararanasan ng mga taong mananampalataya ang lahat ng kahirapan sa panahon ng tribulation. At higit pa dito, makakasama silang maghari sa loob ng 1,000 taon o yung millennial kingdom. Kaugnay ng katotohanan na ito, mayroong nais na ipanawagan at bigyang babala ang propeta Isaiah. Yung panawagan at babala ni propeta Isaiah sa mga taga-Jerusalem ng kapanahunan niya ay dalhin din natin sa kapanahunan ngayon. Sa panahon natin, napakarami pang hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ang bawat individual na ito ay mapapahamak sa panahon ng pagpaparusa. Nandito si Ate Lily Pagulayan sa Tagkawayan, Bisan Buo ng aking misis. Magandang gabi, Ate Lily. Mga kasama na hindi pananampalataya sa Panginoong Hesus. Maraming tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa na hindi pa totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Itong kapanahonan na ito, ang panahon ng pananampalataya at lubusang pagtitiwala sa Panginoong Diyos o sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga kaibigan na naandito, hindi po solusyon yung pagpunta sa simbahan. Hindi solusyon ang pagbabasa ng Biblia o pananalangin o pagdadasal. Lahat po yan ay bahagi at resulta ng pananampalataya. Ang kinakailangan na magkaroon ng bawat isa ay yung pundasyon, yung relasyon sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya napaka-importante na maunawaan natin ang daan tungo sa kaligtasan. Sabi sa John 14:6, sinabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang tanging daan para makapunta sa kaharian ng Diyos ay ang Panginoong Hesus lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At bahagi ng John 3:16, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niyang kanyang bugtong na anak. At kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan na nandito, nakakasigurado ka ba sa kaligtasan mo? Paano kung bigla kang kuhanin ng Diyos, ng Panginoon sa panahong ito? Paano kung biglang bawiin na ng Diyos ang buhay mo? Saan pupunta ang iyong kaluluwa? Sa buhay na walang hanggan. Nakakasigurado ka ba na sa langit ka pupunta? Well, kung hindi pa, ito na yung pagkakataon para ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Manampalataya ka, kilalanin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. At kung ito'y bukal sa puso mo, makakaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi mo na mararanasan ang binabanggit na kahirapan dito sa kabanatang ito. Napakahalaga at ito na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Sa mga mananampalataya naman na nandito, mga kapatid, mga kapwa-pastor at lingkod ng Panginoon, ito na rin ang panahon upang maging instrumento tayo ng Ebanghelyo. At ating ipagpatuloy ang ating ginagawang pagbabahagi ng Ebanghelyo, pagdadala ng kaligtasan sa maraming tao. In fact, kaya po natin nagginawang live itong discussion na to para
lalong mahamon ang mga tao at maunawaan din ng mga tao kung ano yung disenyo, kaparaanan ng Diyos sa buhay ng bawat tao at kung ano yung mangyayari o kahihinatnan ng buhay ng tao natin dito sa ating kapanahunan. Panahon po, walang ibang makakatulong sa atin kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. Kung ikay mayaman, marami kang influensya at makapangyarihan, marami kang kaibigang politiko o kung anumang kalalagayan ang mayroon ka, hindi ka kayang iligtas ng mga bagay na yan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makakapagligtas sa iyo. Kaya kaibigan, manampalataya ka, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus. At hayaan mong siya ang kumontrol, hayaan mong siya ang magbigay ng gabay sa iyo, magbigay ng pamamaraan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, sa ating pagtatapos, lahat po tayo ay hinahamon. Tayo, lalo na tayo mga Kristiyano na, mayroon tayong pananagutan. Ating gawing kalugod-lugod ang buhay ng bawat isa sa Panginoon. At ang tanging paraan para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoong Diyos ay ang magbahagi ng Ebanghelyo. Huwag po nating intayin yung panahon na wala na tayong kakayahan at hindi na natin makikilala o hindi na natin maipapahayag ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. This is the right time. Now is the time para tayo ay sumama, para tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat po. Ay humabol ang aking mentor, si Pastor Roy Madrideo. Pastor, matatapos na po kami. Magandang gabi po, Pastor Roy. Yan. Okay, so sa ating pong pagbabakas, ating pong natapos na talakayin ang kabanatang 24. Bukas po, magsisimula tayo ng panibagong kabanata, ang chapter 25 ng aklat ng Isaiah. Okay, so salamat pong muli mga kapatid sa inyong pagsama. Ang atin pong video ay makikita dito sa Facebook, sa aking Facebook account. Ayan. At kung meron naman po sa inyong hindi makakonect, pwede po kayong mag-message o mag-comment. Pwede ko pong isend sa inyo yung link ng mga previous video ng ating discussion. Ayan po. Inaayos po natin yung mga video. I-upload natin ito sa Facebook page ng Touching Lives Christian Church. And later on, doon din sa YouTube pa rin ng Hearts and Lives. Okay, magandang gabi po ulit. Samahan po ninyo ako sa panalangin para sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabi pong ito. Pray po tayo. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po maraming salamat sa gabi pong ito. Maraming salamat sa paggabay, sa pagtuturo mo sa akin ng ibabahagi sa gabing ito at sa pagbibigay mo ng kaalaman sa bawat isa. Salamat Ama sa mga kapatid at sa mga tao na sama mo sa amin sa talakayan sa gabi pong ito. Ang mga aralin at natalakay namin, Panginoon, ito po'y maunawaan ng bawat isa, tumimo sa mga puso at ito'y maging daan para sa kaligtasan ng mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Amin pong patuloy na tinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito. Patuloy mo kaming pagpalain sa mga susunod pang araw ng aming pagtalakay hanggang sa matapos namin na italakayin ang buong Biblia, ang buong kasulatan at ang lahat ng aralin na gusto mong matutunan namin. Salamat po, dakilang Diyos. Iniaalay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Papuri sa Panginoon. God bless everyone. See you tomorrow. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat.